panahon ngayon, mabilis kumalat ang impormasyon. Kung gusto mong mang-engganyo ng mga turista, kung minsan isa o dalawang litrato lang, pwede ka nang pumatok. If a picture paints 1,000 words, malamang magva-viral yan. Kagaya na lang ng larawang ito kung saan asul na asul ang tubig para tayong tinutukso para maligo at lumublob. Sa sobrang linaw nito, naaaninag na ang ilalim ng ilog. Umani ang litratong ito ng mahigit 3,000 likes at mahigit 800 shares. Ngunit may ilang nagduda, Photoshop daw o dinuktor lang ang larawan para magmukhang perfect. Pero may ilan na magpapatunay, ito'y authentic. At ang mas nakagugulat, sa Pilipinas pala ito matatagpuan. Dito sa bayan ng Hinatuan, sa probinsya ng Surigao del Sur, may nakatagong paraiso. Sa halagang 30 pesos lang na entrance fee, bubungad ang ganda ng Enchanted River. Enchanted dahil tila nababalutan ng hiwaga ang ilog na ito. Paiba-iba kasi ang kulay. Pagbukang liwayway, berde. Pagsapit ng hapon, asul. Sa underwater cave na ito nanggagaling ang malakas na agos ng tubig. Base sa kwento ng ilang mga matatanda sa lugar, pinaniniwalaang diwata raw ang nagbabantay sa ilog. Kaya wala raw nangangahas na maligo rito noon. Pero dahil hindi maitatanggi ang ganda nito, noong 2010, nagsimula itong dagsain ng mga turista. Sa ngayon, umaabot sa humigit kumulang 2,000 mga turista ang nagpupunta rito araw-araw, lalo na ngayong tag-init. Kabilang na ang magkakaibigang ito na bumiyahe pa galing ng Davao. Kasi halos lahat kami first timers, so yan, we want to try how Enchanted River enchants us. Dito sa Philippines, you could really visit natural resources na may enjoyment in a lower cost. Dahil halos 8 oras ang kanilang ibinahe, agad-agad silang nagtalunan. At nagtampisaw. May mainit at malamig na bahagi ang ilog. Kitang-kita pa nga sa aming kamera. Ang pag-moist ng lente dahil sa pagbabago ng temperatura ng tubig. Pwede rin ditong makipag-bonding sa mga isda. Ngunit pagdating ng alas 12 ng tanghali, lahat humihinto sa pagsaswimming. Kailangan na raw kasing pakainin ng mga isda ang pinaghalong kanin at hiniwa-hiwang octopus ang pakain sa mga isda rito. Mga guests namin na pumupunta dito, na-enchant daw sila sa river. Kasi kakaiba nga daw, makikita daw yung kristal ng ang kulay ng river. Noong 2010, isang grupo ng mga diver ang nangahas na sumisid sa Enchanted River.
Natuklasan nila na meron palang malaking chamber o espasyo sa ilalim nito na halos sinlaki ng isang basketball court. Mahigit 80 feet ang nasisid ng mga diver. Pero mas malalim pa raw ito. Kaya hanggang ngayon, malaking katanungan kung gaano ba ito kalalim at kung ano pang mga misteryo meron sa pusod nito. Sa di may paliwanag na ganda dito, maraming dumarayong mga turista, kaya mas lalong nakilala ang aming bayan ng Hinatuan. Ang isa pang madalas na i-share na litrato online, kung hindi nakakatawa, yung mga agaw eksena. Kagaya na lang ng jeep na ito na biyaheng Angeles, Pampanga na meron daw libreng wifi. Patok na patok din ang mga nakakatuwang pangalan ng mga negosyo. Katulad ng laundry shop na ito sa Quezon City, ang Lord of the Rinse. At ang Tunog Coffee Shop na establisimentong ito, pero parlor pala, ang Star Buhok Salon and Spa sa Parañaque. Dito sa Star Buhok, meron po tayong gupit, kulot, ribbon and coloring and treatment at bonggang-bonggang cellophane. Bonggang-bonggang nail art! Marami ritong naiintriga at nagpapapicture. Nagulat ako. Akala ko nga Starbucks. Pero yun, simula noon, dito na ako nagkakagawa. Parlor po pala. Di pala coffee ang sideserve. Addict daw talaga si Marian sa naturang coffee shop. Kaya naisipan niyang maging katunog nito ang pangalan ng kanyang negosyo. Ako yung nag-design ng logo. May meaning naman yung nandun, not necessarily kinopya. Kasi salon siya, so merong gunting at saka suklay. Tapos meron siyang crown na merong 3 stars. Nagre-represent dun sa 3 anak ko na babae. At mukhang effective! Maski raw makailang kape siya, hindi siya nenerbyusin dahil bumabalik ang kanyang puhunan. Katunayan, inihahanda na ang pangalawa nitong branch. Nung ginugol ko nga, ang daming ang nagpo-post dun sa picture ng logo kasi napapa-second look talaga sila dahil kakaiba to ah. Lahat na lang ngayon pinipicturan, kung hindi pagkain, ang mga lugar na ating napapasyalan. Kaya, ilabas na ang camera o ang cellphone. Malay nyo ang inyong makukunan. Ang susunod na magiging viral. Narito ang iba pang mga kwentong handog namin para sa inyo ngayong gabi. Mga hindi maubos-ubos na masasarap na kwentuhan. Mga sikat na tourist spot abroad, meron ding bersyon dito sa Pilipinas. Mga tradisyon at ritual ng ating mga ninuno, buhayin natin. So ngayong gabi, magkakaroon tayo ng showdown. Nay, bakit ka sumali rito? Kaya sa mga kapitbahay. Huling hirit sa tag-init, mga exciting adventure. Kumain ka na ba? Ito ang karaniwang batian nating mga Pilipino. Patunay lamang na mahilig talaga tayong kumain. At saan ka man mapadpad sa buong Pilipinas, tsak, may bubusog sa'yo. Sa lutong at sarap, lahat nakikikagat. Sa nakaka-high blood na ulam at paboritong pulutan ng mga Pilipino, ang crispy pata. Yummy! Perfect! Ito naman ang crispy ulo, deep fried na ulo ng baboy.
At ang isa raw sa pinakamasarap mabilhan nito, narito sa Pasig. Wow, okay. Si Aling Lucila, ilang beses daw munang nagluto nito o nag-trial and error bago nakuha ang tamang timpla ng tinatawag nilang maskara. Una munang nilinis ang ulo, hinati sa gitna, tinanggal ang utak. Kasi pag sa paglaga po ma'am, madudurog din siya. Pinadaan sa apoy para matanggal ang mga balahibo. Pinakuluan. Nilagyan ng mga pampalasa. Muling pinakuluan ng hanggang 3 oras at magdamag na inilagay sa freezer. Kinabukasan, inilubog sa mainit na mantika. Matapos ang 20 minuto, Luto na po ang ating crispy ulo. Parang more exotic siya eh. Hindi karaniwan na madaling bilhin ng mga tao. Para maging special, naisip namin na subukan namin yon. Kung pwede sa lechon, di pwede rin sa crispy. Sarap. Grabe. Swak na swak. Mapagata. Sarap. Tapos yung balat, malutong. Tsaka yung laman niya, juicy po. Tsaka masarap po talaga. Sa mga naghahanap naman ng bagong lasa, masisisi dito sa Barangay San Salvador sa Masinloc, Zambales. Ang mga bolindagat o sea anemone na tirahan ng mga isda gaya ng clownfish o ninimo. Hindi alam ng marami na ang lamang dagat na ito na parang halaman pwede ring ipanlaman tiyan. Gamit ang bareta o bakal na tubo, hinukay ni Mang Edgar ang bolindagat. Mahirap daw itong mahuli dahil kapag nahawakan ang mga galamay nito, agad lumulubog at nagtatago sa buhangin. Pero wala itong ligtas kay Mang Edgar. Galing siya sa buhangin, kailangan nating linisin para hindi natin makain ang buhangin. Hinanda na ng kanyang misis ang mga sangkap para sa ginataang bolindagat. Hinugasan muna ito. Pinakuluan para matanggal ang laway o dulas. Nilagyan ng bawang at sibuyas, sili at gata. Ito na po ang ginataang bolindagat. Para naman sa adobo, matapos maggisa ng bawang at sibuyas, inihalo ang bolindagat. Ilagyan ng toyo, suka at kaunting paminta. Pagkakulo, luto na! Malambot siya, lasa siyang taba ng baboy, juicy. Malinamnam po, medyo malutong po yung kinakagat. Pero may babala ang mga eksperto. May portion, may part yung sea anemone na may poison. Kaya nga hindi siya kinoconsider na edible. Yung tentacles niya kasi may lason yun. But since there are a couple of people na kumakain ng anemone, ang maiipayo ko na lang siguro, kung pwede wag na isama ang tentacles, hugasang mabuti, asinan, nakakatulong ang asin, at lutuin ng maigi. Kakaibang pampaasim naman ang matatagpuan lang sa Antipolo. Kalamansi na ang balat, stripes. 1996 nung unang nadiskubre ni Doris ang striped o variegated calamansi. Meron siyang 10 puno nito sa kanyang farm sa Antipolo. Naging stripe to, akala ko talagang breed siya.
So sa pag-aaral namin, mutant ito. Nagkaroon siya ng color, hindi lang sa dahon. Tapos pati yung bunga niya, nagkaroon na rin ng different color, which yellow and green. Kakaiba man ang itsura, wala namang pinagkaiba ang lasa sa ordinaryong kalamansi. Pero dahil kakaiba at mukhang espesyal, isinuserve nila ito sa kanilang coffee shop. Dito namin ginagamit itong variegated calamansi. Masarap siya. Refreshing. Cheers. Wala pa nito sa palengke, pero pwedeng bumili ng halaman nito sa halagang 250 hanggang 750 pesos kada puno. Isang uri naman ng saging sa Lipa City, sa Batangas. Ang napapakinabangan naman, ang buthuan alinsanay, na madalas sa mga kabundukan lang daw matatagpuan. Pero hindi raw ito panghimagas, kundi ginagawang suka. Una munang binalatan ng saging, inilagay sa bilao. At saka ibinilad sa araw. Pagkatapos, ibinabad sa tubig. Muling ibinilad ng 1 hanggang 2 linggo. Pagkatapos, pwede nang salain at ilagay sa malinis na bote. Meron na po tayong gawang suka, banana vinegar. Pwede nang panluto o gawing sausawan. Yeah. Katamtaman lang yung asim niya. Katamtaman, masarap. Nalalasaan yung asim at saka tamis. Hanggat may mga pagkaing bago sa ating panlasa, hindi tayo mauubusan ng masarap na pagkukwentuhan. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang espesyal na kwento. Basta't handa tayong makinig, may mapupulot tayong leksyon. Sa dami nating mga Pilipino o 94 million and counting, ano nga bang kailangang gawin para mapansin, hangaan, umangat sa lahat? Ang ilan gumagawa ng kakaiba, katulad ng lalaking ito na nag-upload ng kanyang video. Para siyang walang buto. Mapakaliwaman o kanang braso, kayang-kaya niyang baliin. Kumain pa ng spaghetti habang nasa likod ang kanyang kamay. Sisiw lang ang pagsampa ng kanyang mga paa o binti sa kanyang batok. At ang kanyang pinakapamatay, sabay-sabay niyang nababalubaluktot ang kanyang paa at braso. Sabay-sabay tayong mag-exercise. Dito sa Pasay City namin nakilala ang lalaki sa video, si Richard. Nung inattempt ko na po siyang gawin, parang natural lang po siya. So parang kahit na matutulog po ako, minsan napapaganon po. Papa, ulitin mo nga. Ay, hindi ko kaya. High school pa lang daw siya, napapanganga na ang kanyang mga kaklase sa pagiging flexible ng kanyang katawan. Trip-trip lang po kasi talaga yun. So yung iba parang nahihiwagaan. Nahihiwagaan din po sa sarili ko. Ewan ko po kung paano ko po siya nagagawa eh. Nalaman naming nag-e-extra na rin pala siya sa TV. Umaasa na kung sakali mang magkapangalan siya at magtagumpay, mapupunan ang nararamdaman niyang kalungkutan. Bata pa lang daw kasi si Richard, naulila na siya sa ina. At magpahanggang ngayon, hindi pa rin daw niya nakikilala ang di umano Australiano niyang ama. Nag-upload po ako ng video para po makilala ko po siya in a way na masagot po yung mga katanungan ko. Pero yung sabihin po na makakasama ko po siya sa pang-araw-araw na buhay, baka parang hindi na rin po. Nais din daw ni Richard na balang araw, makabawi siya sa mga taong tumayo bilang kanyang mga magulang.
lahat ng luho ko nabibigay nila. Kaya walang dahilan para hindi magpasalamat sa kanila. Ang iba nating mga kababayan, tumatak naman dahil sa kakaiba nilang itsura. Dito sa sitio Sulong Ipil, sa Mamburao, Mindoro Occidental, sa tribo ng Iraya, nakilala namin ang batang ito na kumpara sa mga kapwa niya bata, namumukod tangi ang kulay asul niyang mga mata. Si Mariel, 7 taong gulang. Pangalawa sa 3 magkakapatid, naiiba sa kanyang mga kapatid ang kanyang mga mata. Mga tao, natatawa sila sa mata ko. Paniniwala ng kanyang ina na si Olivia, ipinaglihi niya ito sa manikang may blue eyes. May manika po yung kapatid ko na lalaki. Kinuha ko ngayon, yung manika na yun. At yung mata baga ho, inaano-ano ko. Pinapamulat ko siya at ginaganon-ganon ko yung kanyang mata. Sanggol pa lang daw si Mariel, inakala nilang siya'y bulag. Pero nung natutong magbasa, nalaman nilang normal pala ang kanyang paningin. Hilig nga raw nitong magbasa, kaya mataas ang mga grado sa eskwela. Milan po ni Mariel to. Kasi po mahilig po siya magbasa, magsulat. Kaya po naging tatlo po ang medal niya. Pero kung si Mariel ang papipiliin, mas gugustuhin daw sanang itim na lang din ang kanyang mga mata. Itim. Bakit? Gusto ko po, kagaya kay nanay. Ilang linggo na lang, pasukan na naman. Matatapos na ang mga maliligayang araw. Kaya dapat sulitin ang nalalabing panahon ng tag-init. Saan nga ba masarap sulitin ang mga natitira pang araw ng summer? Ang clue? Makikita roon ang Taal Volcano, resort at mga pasyalan. Tama, tumpak. Tagaytay. At ang ilang mga eksklusibong pasyalan sa Tagaytay. Papasukin ang cute na child star na si Lenlen. First time po, kaya medyo kinakabahan pero kaya po. Una muna niyang sinubukan ang funicular train. Tren na matatagpuan sa isang golf club. Dahil mabagal ang andar ng tren, hindi ka mahihilo o malulula. Enjoy na enjoy si Lenlen. Oh my God! Natakot ka ba? Hindi po. Medyo po. Na-enjoy ko yung view kasi may nakita akong mga flowers. Nakita ko yung buong Pilipinas. Huminto ka na. Huminto ka na. Parang awa mo na train. Parang awa mo na train. Huminto ka na. Ay, salamat. Ang 40-seater train na ito, nagsisilbing mabilis na transportasyon mula Highland hanggang Midland Golf Courses kung saan malapitang makikita ang chapel. Matatanaw rin ang iba pang mga naggagandahang view ng Tagaytay. From Tagaytay Highlands to Midlands, pabalik-balik lang siya. Yung haba niya is 600 meters, yung travel time is 4 minutes. Pero para sa mga hindi malulain, subukan ang cable cars. Opo, hindi lang sa Hong Kong at Singapore meron yan. Meron din dito sa Pilipinas. Yun nga lang, exclusive lamang sa members at guests ng golf club na ito. Pero sa araw na ito, papayagan tayong makasakay. After po natin try yung train, papunta na po tayo ngayon sa cable car. Tara, bukan natin! Di ka, sakay na tayo? Exciting!
Sa taas na 144 feet at habang humigit kumulang 1,100 meters, kitang-kita ang magandang view ng golf course mula sa ere. Sa mga kumakabog ang dibdib, huwag mag-alala. Safe daw ang ride na ito. Katunayan, ang mga pintuan automatic na nagsasara kapag umandar na ang cable car. Yan, so makikita natin ngayon, meron swimming pool doon na malaki. Tapos, meron mga puno. Ang buong cable car ride, tumatagal ng 10 minuto. Masaya dahil for the first time nakasakay ako dito sa cable car. Medyo nakakalula sa baba, medyo lang, pero masaya. Ito naman ang next stop. Pwedeng mag-dolphin watching at nature tripping. Welcome to Negros Oriental. Ito ang bayan ng Valencia, kung saan kinakailangan daw ng tibay ng loob sa susunod na adventure. Sa pangunguna ng magkakaibigang Roland, Roldan, Ronel at Jolito. Bago umarangkada, pinala muna nila ang lupa para pumatag at saka nilagyan ng langis ang mga gulong para mas madulas. Nung handa na, isa-isang umakyat sa pabundok na daan sa gilid ng kalsada. At saka nagpadausdos. Meron kasi sila ritong ipinagmamalaking libangan. Ang downhill biking. Hindi tunay na bisikleta ang kanilang gamit, kundi ligiron. Parang scooter na gawa sa kahoy. Ang upuan, gawa sa kawayan. May 4 ding gulong, pero walang preno. Ito, nangka ni. Tapos ito, chiris. Pareho rin sila. Muna ihi, muna gigamit na mo para sa ligid. At dahil wala ngang preno ang kanilang sasakyan, pagdating sa ginawa nilang rampa, isa-isa silang tila lumilipad. Para hindi sumemplang pagbagsak, paa ang gamit nilang preno. Medyo daw pag mataas yung lipat, parang nasa air. Pero paalala lang, kung walang ensayo, maaring magkamali ng bagsak. Nagsimula kami sa maliit na jump. Tapos doon kami nag-practice ng palipad. Hindi kami makakontento kasi mababa lang. Then ginawa namin, yun, naggawa kami ng mataas. Tapos ini-improve namin yung pagja-jump ng ligiron, kung paano siya makalipad ng maganda sa ere. Pagod na ba kayo? Pwedeng mag-refresh sa nakare-relax na lugar kung saan may tarsier, world-class beach, napakalinis na Lobok River at ang Chocolate Hills. Bohol. Sa tabing kalsada sa bayan ng Panglao, may umpukan ng mga hindi dinadaga ang dibdib. Pwede kasi rito tumalon sa dagat. Pero para lang sa mga atapang-atao. Dahil 20 talampakan ang taas ng bangin. At tatalunin ito ng mga mapangahas na walang safety gears. Katulad ng magbabarkadang sina Christian, Roxanne at Jemlyn na bumiyahe pa mula Iligan City sa Mindanao para lamang takutin ang kanilang mga sarili. Kinakabahan po. Ako din, kinakabahan, pero tatalon talaga ako. At saka isa-isang tumalon sa bangin.
Mukhang enjoy sila dahil tumalon sila. Not just once, but twice. Yung pakiramdam po na pag tatalon ka na is parang yung kaluluwa mo, parang andun pa rin sa taas. Parang sumasakay sa roller coaster. Opo. Kahit yung mga ibang tourists na galing pa sa ibang resort, galing sa kabilang side ng island, pumupunta sila dito para lang talaga mag-jump dito sa cliff. So sabi ko na, bakit hindi na tayo magawa ng resort dito? And tayo na lang din yung magpa-cliff dive. Ilang linggo na lang, matatapos na ang ating masasayang mga araw. Pero hanggat tirik pa ang araw at maganda pa ang panahon, pwedeng maghuling hirit ngayong tag-init. Ang mga sinaunang tradisyon, pamana pa sa atin ang ating mga ninuno. Pero gayong nalilimutan na natin ang marami sa mga ito, paano pa natin sila higit na makikilala at mauunawaan? Ang buwan ng Mayo, panahon ng mga Santa Cruzan. Tradisyong minana natin sa mga Kastila kung saan isinasalarawan ang paghahanap sa banal na krus ni Reyna Elena. Pagkakataon din para maipagmalaki ang magagandang dilag sa bawat lugar. Pero dito sa Tansa, sa Navotas, hindi ang mga kababaihan ang paparada, kundi mga bading. At bilang paggalang sa tradisyon, hindi na nila ito tinawag na Santa Cruzan, sa halip, Sagaylaan. Ang gusto lang po namin ng mga ikatlong lahi na katulad namin ay magpasaya sa baryo. Umaga bago ang gabi ng Sagaylaan, abala ang lahat sa paggawa ng dekorasyon ng mga arko. Flower cherry. Dito namin nakilala ang suki ng Sagaylaan na si Modesto. Sa edad niyang 49, gagraduate na raw siya sa Sagayla ngayong taon. Pero para magtapos ito ng bonggang-bongga, ang kanyang gown, Pinoy na Pinoy, may disenyo at sabit, suman sa ibos. Mabuhay, Philippines! This is Sam Pinto. Thunders man sa tingin, malagkit pa rin. Samantala, para naman kay Bamba, ang Sagaylaang ito ang katuparan daw ng kanyang pangarap na sumali sa mga sagala. Samantala, ilang oras bago ang Sagayla, kumakayod pa rin sa kanyang parlor ang isa pang kasali na si Marvin. Ang nakakalabasan parang mas maganda ka pa yata sa akin. Pero isang kliyente ang hindi niya inasahang darating para magpaayos. Hinto! Sinabi kong hinto, hinto. Okay, Banda Haggard! Tugtog! Ayun na, hulog! Ang stand-up comedian na si Lassie, nasasali rin sa taunang Sagayla. Chances of Soup 25 Philippines! Kasali ako sa sagala. Sagala o sagala? Hindi, sagala ng mga aso. Riband kaya ka muna. Ano gusto mong ayos? Ayoko ng ribanry habang gusto ko. Tuwing kailan maraming customer. Ngayon, May, Santa Cruzan. Kapista ng mga patay, marami ba? Yan, parang minuto. Oo. Di ba tayo yung patay kinakausap mo? Ilang minuto pa bago ang parada. Anong kaguluhan to? Ano bang meron? Sali ka rin ba? Hindi. Tama na. So ngayong gabi, magkakaroon tayo ng showdown. Music!
nung nagsimula ng tumugtog ang banda, nagpaistaran na ang mga reyna. Inay, bakit ka sumali rito? Kakaya sa mga kapitbahay. At nakakaloka, kasali po si Dora. Kung sumasali ka, feeling mo maganda ka. So every year ka lang maganda. Nakakaloka, si Majin po pala kasali ngayon. Hi, Mare! Sino ka? Bubay? Puro suman ngayon na nandirito. Gusto mo, masarap yan. Kailan pa ba to? Parang lasa pang isang linggo pa dati. Ganda ni Sam, di ba? O, nung tumabi kami, it's a tie. Bakit ganitong arko mo? At least, di ba, ano, to labanan at least. Kuhay ka muna. Once in a lifetime lang kasi ito, kaya lahat tayo pinapangarap kung anong nangyayari ngayon. Naniniwala ako na dapat ipagpatuloy ang tradisyon na kagaya ng ganito dahil nagbibigay saya sa mga taong nakapaligid at nanonood sa kanila. Ngunit kung akala ng iba, patawa lang ang mga gay sa gala, may malalim daw itong pinag-ugatan. Nagsimula nung tangkain ng mga katipunero na tumakas sa mga Kastila. Para hindi makilala, nagsuot daw sila ng mga damit pambabae at nakisali sa ginaganap noong Santa Cruzan sa Malabon. Napakayaman nga ng ating kultura at tradisyon. Bahagi na ang paniniwala natin sa mga kababalaghan. Sa bayan ng Buena Vista sa Bohol, kakabit na ng Kambuhat River ang paniniwala ng mga taga roon. Sa espiritong nagbabantay di umano sa tubig. Isang kapre o yung tinatawag nilang agta. Pero hindi raw nila ito kinatatakutan. Paniniwala kasi nila ang mga agta ang nagpaparami ng kanilang talaba. Para mas mapabilis ang pagdami ng talaba sa lugar, isang sayaw ang iniaalay nila sa espiritu ng ilog. Tinawag nila itong ang sayaw ng agta. Kami po ay naniniwala kapag nag-aagta po yung mga matatanda, dumarami yung aming mga produkto. Ipinakita sa amin ni na Lolo Segundo, Lolo Sabino at Lolo Capistrano ang ritual na ito. Sakay ng bangka, pinapahira nila ng putik mula sa ilog ang kanilang buong katawan. Bugnawan ng akong lawas. Sa pagtibong sa lapok, bugnawan ng akong lawas. At saka umarya ang kanilang bangka. Ang walang imik na ilog. Binasag ng alingaw-ngaw ng tambol ni Lolo Sabino. Habang si Lolo Segundo, nagmistulang kapre at nagsasayaw sa bangka. Katulad din ng kapre, meron siyang tabako na yari sa kawayan. Kaning among inagta karon, nakatuna ni namo sa among mga katigulangan, mga karaan ng mga apuhan. Amo na po gisunod-sunod karon. Bagamat improvised na lang ang ginagamit nilang tambol, naitabi pa raw nila ang orihinal na tambol na ginamit pa ng kanilang mga ninuno. Nabuslot ni bikas-bikas luyo, tiner lang ko sa kantiner. Yari ito sa balat ng kambing. Hindi na raw ito napapakinabangan at kinapitan na ng alikabok. Gayunpaman, para sa kanila, moderno man na ang panahon, walang takot nilang ipinagpapatuloy ang kanilang tradisyon. Sa bayan naman ng Santa Lucia sa Ilocos Sur, buhay na buhay pa rin ang tradisyong iginagawad sa kanilang mga patay. Ang gulgol, kung saan ang mga namatayang miyembro ng pamilya nagsusunog ng dayami hanggang maging abo. Ang dugo ng bagong katay na manok inihahalo sa isang timbang tubig. Ito ang pampaligo o pambasa sa ulo ng mga namatayan para raw ito sa ikatatahimik ng kaluluwa ng namatay.
Sinasabi nila pag yung dapat yung manok, patay talaga, nasa iniihaw, kinakain na rin ng mga naggugulgol. Kasi pag hindi ginawa yun, may susunod na mamamatay sa amin. May nihila daw. Kinaumagahan, pagkatapos ng libing ng kanilang ilaw ng tahanan na si Estrella, sinadya ng kanyang naulilang pamilya ang dagat na ito sa Santa Lucia para idaos ang bulgul. Maya-maya pa, sinimulan na ito. Isa-isang binuhusan ang ulo ng mga miyembro ng pamilya. Pagkatapos, lumusong sila sa dagat. Ayon sa paniniwala, ang bahaging ito raw ng ritual ang paraan para mas mapabilis na mawala ang pagdadalamhati ng mga kaanak. Parang lahat ng mga sakit sa katawan, parang lahat na pati yung stress na nararamdaman mo. Nakatutuwa yung nanay ko talagang maligaya siguro siya pag nakita niya ito. Mag-iba man ang panahon, ang importante, mapanatiling buhay ang ating mga tradisyon dahil dito nakaugat ang ating pagka-Pilipino. Ang buhay ay isang mahabang proseso para makilala natin ang ating sarili at kung alam na natin kung sino tayo at saan tayo nagmula, malalaman din natin kung saan tayo dapat magtungo. Para po sa feedback at story suggestions, pwede nyo kaming i-email o sundan sa aming Twitter at Facebook accounts. Hanggang sa susunod na linggo po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.